So dito, class selector tayo using yung dot natin. And then after nun, we will call yung top bar natin, then opening and closing curly bracket. So kapag sa CSS guys, yung meron kayong nakitang dot, tawag natin dyan is class selector. So we're looking sa mismong topbar.js natin kung meron bang pangalan or meron bang class na topbar. So yun yung reason bakit meron tayong dot. Then we will set yung width natin into 100%. So basically, ang purpose ng 100% is para 'pag nagkaroon tayo ng background dito is full width siya. So gano'n yung gagawin niya. So wala siyang for example, wala siyang blank dito or wala siyang blank dito. So iko-cover niya lahat mamaya 'pag nagkaroon tayo ng background color. And then ise-set natin yung height ng top bar natin. So hindi naman kasi puwede na hanggang dito yung top bar na background natin. So ise-set natin siya into yung height natin, like example 70px will do, okay? And after nun ise-set na natin yung mismong background color natin. So sa background color natin, again, you can check sa internet kung ano yung mga color na gusto nyo. Say for example, ito ay navy blue. So nasa inyo yun. So may nakikita kayong mga images diyan, yung reason is meron kasi tayong in-import na mga images dito. Ay magse-set tayo ng display flex dito. Ang purpose ng display flex natin to design yung mga navigation natin horizontally. Okay, so mapapansin niyo nandito na sila sa taas ngayon, under ng top bar natin. Then after ng next na 'yan, ang gagawin natin, we will justify yung content natin and maglalagay tayo ng space between. So, para magkaroon sila ng spacing in between. And ang problema kasi kapag gumagamit tayo ng space between, medyo hindi nagpapantay yung mga navigation bar natin. So, para magpantay sila, ang gagawin natin, i-align items natin sila and isa-center natin sila. Yun. So, mapapansin nyo, naggitna na yung mga navigation natin dito sa taas. Okay. So, ang gagawin natin ngayon next, after natin iset yan, magkakaroon lang tayo ng padding dito. So, ang padding guys, ito yung magiging space sa loob ng background natin. Let's say for example, nakikita nyo itong home, Facebook, and Instagram. Ang gagawin ng padding natin, like, lalagyan niya lang siya ng space sa top, bottom, left, and right. Para hindi siya masyadong dikit sa mga borders ng colors natin or sa borders mismo natin. So sa top and bottom natin, isa-set natin yung 0. And then sa left and right naman natin, lagyan natin siya ng 20px. Ang next na gagawin naman natin is, again, gagamit tayo ng class selector using yung top bar natin. And then yung top bar natin, we will call out yung left. Kasi may kinreate tayong class. Tinawag natin siyang top bar left. Ito yung mga ito yung mga Google review and yung ating Facebook review. So ito yung top bar left natin. So ang gagawin natin ngayon is we will set yung display flex natin. Yan. So ayun, nakikita nyo na sila ngayon, nag-change siya. And then after nyan, ang gagawin natin, i-align natin yung mga items into center. And then after nun, kasi dikit yung yung 5-star ng Facebook sa mismong Google symbol natin. So ang gagawin natin, we will set yung gap natin. Say for example, ang gap na ilalagay mo ay 15px. Yan. So nakita nyo, nag-move si Google. So nasa sa inyo kung gaano kalaki yung gap na ibibigay nyo. Then after nun, that
top bar naman natin and then yung left. And then after nun, kukunin natin yung IMG natin or yung image. Kasi yung mga to ay image sila na walang background. So, kaya tinawag natin si image. Now, after nun, ang gagawin natin, isa-set natin yung height nila. Say for example, 40px yung height nila. Yun. So, mapapansin nyo na ngayon, yung ating mga images. So, 5.0 ratings, yung mga ratings ng Google and Facebook. And then, after nun, ang gagawin natin, i-object fit natin siya. And then, gagawin natin, i-contain natin. Yan. So, para at least fitted talaga siya sa mismong top bar natin. Then, gagawin natin, dapat pag nagpo-point tayo dito, napapalitan yung mismong cursor natin. So, si-set natin yung cursor natin into pointer. Ayan. So, mapapansin nyo, pointer na yung cursor natin dito. Ayusin naman natin itong sa right side natin. So, ang gagawin natin, call out ulit natin si top bar, pero right naman ang tatawagin natin. Okay, so after ng top right natin, ito naman yung i-design natin, yung Facebook, Instagram at saka yung home. So, ang first part na gagawin natin is di-display muna natin sila to flex. And then, after nun, i-align natin yung mga items natin into center. Yan. And then, after natin ma-align into center, lalagyan natin sila ng gap kasi dikit-dikit yung mga text natin. So, 20px will do. So, mapapansin nyo, nagkaroon na sila ng spacing ngayon. Then, after nun, ipo-pull natin yung icons natin inwards. So, ang gagawin natin, set natin yung margin right natin. Let's say, lagay natin 50px. Yan. Kasi ang Instagram natin, kapag hindi natin siya pinull inward, hindi yan makikita eh. So, kailangan mausog natin sila papunta dito sa left. And after nun, gagawin naman natin is magsaset tayo ng top bar dito. Then, we'll call out si right and then yung paragraph or yung anchor pala natin. Yung sa mga links. And then, after nun, same thing. Display lang natin sila as flex. And then, after nun, align items lang natin sila. Kapag kasi hindi natin ginawa to, may tendency na baka hindi mag-align yung mga text natin na to. Baka yung Facebook nasa baba siya, yung Instagram nasa taas. So, we need to make sure na naka-align items sila into center. So, yun yung reason bakit kino-call out ko tong syntax na to. Now, after nun, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng top bar again dito. And then, tawagin natin yung right. And then, we'll call out yung SVG natin. Then, after nyan, ang gagawin natin dito, we will set yung color natin into white. So, yung text natin, isa-set natin sila into white. Then, after nun, ang gagawin naman natin, isa-set natin yung font size natin. So, sa font size natin, ang gagawin natin, we will do yung 22px. Yan. So, iaabang kasi natin itong mga syntax na to. Then, after nyan, isa-set natin yung cursor natin into pointer. And then, after nun, for animation purposes, transition natin 0.3 seconds. Then, i-display inline natin sila. So, display inline block. Ayan. So, after nyan, ang gagawin ngayon natin, wala pa kasi yung mga icons talaga natin eh. So, aayusin natin mamaya yung JS natin. So, ang gagawin natin next is we will call out yung top bar natin. And then, right, and then SVG. Tapos, yung hover niya. Then, after nun, ang gagawin natin is set natin
yung hover natin into gold. Sabihin natin color gold, yan. So, after niyan, gagawin natin ngayon is, yun na.